Magandang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa aking mga giliw na tagapakinig. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng 10 taong gulang na batang si Alas. Isang batang may sakit sa puso na nangangailangan ng malaking halaga para sa kanyang operasyon. Subalit ang katatagan ni Alas ay biglang sinubok nang maunang mamatay ang kanyang ina. Gumuho ang kanilang pag-asa at lakas para harapin ang hamon ng buhay. Dahil sa kawalan ng pangtustos nila sa burol ng kanyang ina, napilitan siyang mangisda kasama ng kaibigan niyang si Tarman. Subalit nasaksihan nila ang kahindik-hindik na pagpatay ng isang aswang sa mangingisda. Dito rin makukuha ni Alas ang isang mutya na posibleng tumapos sa buhay ng mapaminsalang mga nilalang. Magagawa kaya niyang labanan ang lumalakas na puwersa ng kadiliman? Ano ang lihim na matutuklasan ni Alas tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at ng mga tao sa kanilang baryo? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ni Alas, ang batang nakakuha sa mutya ng suka ng balyena. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Teka, sino nagsabi sa inyong pwede kayong pumunta rito, ha? Ang kakapal naman ng mukha niyong dumalo sa ganitong pagdiriwang. Umalis na kayo rito. Hindi ko kayo matatanggap dito. Kuya, si Ate Lena nagpapunta sa amin dito. Kaya hindi mo kami mapapaalis ng anak ko. Ano ka mo? Hindi kayo aalis dito? Hindi ko natatandaan na pinapunta kayo rito ni Lena. Ang lansa ng mga amoy nyo. Nakakahiya sa mga bisita. Roman! Roman! Palabasin nyo nga mga pulubing to. Nakakabwisit. Bakit ba hinahayaan yung makapasok ang mga hampas lupang mga taong ito, ha? Gusto nyo bang tanggalin ko kayo sa inyong mga trabaho? Paalisin nyo mga pulubing to at nanggugulo lamang dito. Hindi kami mga pulubi, kuya. Anong karapatan mong palayasin kami sa pamamahay namin? Asawa ka lang naman ng kapatid ko. Kaya huwag kang umasta na parang pagmamay-ari mo ang bahay na to. Nasaan si ate? Siyang gusto kong makausap. Bakit mo ba hinahanap ang asawa ko? Ano ba sadya nyo kay Lena? At kinailangan nyo pang magpunta rito? Magaling din kayong hahanap ng tiyempo, no? Talagang itinaon nyo pa sa kaarawan ng kapatid mo. Gusto mo bang mapahiya ang kapatid mo sa harap ng mga bisita niya? Bakit, kuya? Marunong pa ba kayong mahiya pagkatapos ng ginawa niyo sa akin? Mahirap bang intindihin na si Ate Lena nagpapunta sa amin dito, ha, kuya? Pero nanggugulo lamang kayo rito. Kahit asawa lang ako ng kapatid mo, aba, may karapatan din naman ako magpalayas ng tao, lalo na kung nakakagulo lamang rito. Saka, hindi ako naniniwala na pinapunta kayo rito ng asawa ko. Hindi ka na nahiya. Tama ba mga suot nyo? Pupunta kayo sa karawan ng kapatid mo ng ganyan na mga itsura? Aba, pambihira ka naman, Entor. Ang dumi ng mga suot nyo. Hindi kayo nababagay rito. Bago mo punahin ang dumi ng iba, tignan mo muna ang sarili mo, kuya. Marumi ang kamay mo. May kalmot ka pa sa braso. Baka naman, si ate pang may gawa niyan. Abat, niloloko mo ba ako? Kuya, wala akong panahong makipagtalo sa'yo. Kakausapin ko lamang ang kapatid ko. Pinapunta niya ba kami rito para lamang laitin mo ng ganito? Kung ayaw niyong mapahiya, palabasin mo si Ate Lena. Siya ang gusto kong makausap. Hindi niya kayo kakausapin dahil hindi siya nagpapunta sa inyo rito. Roman, ano ba? Ano pang iniintay niyo? Palabasin niyo na ang dalawang to. Masyado na kayo nagpapabaya sa mga trabaho niyo. Hindi ba't sinabi kong huwag kayong magpapapasok ng kung sino-sino rito?
Hindi ako basta kung sino lang, kuya. Dahil may-ari rin ako ng bahay na to. Kaya wala kang karapatang ipagtaboy ang kami rito. Kung ayaw mo magkagulo tayo dito, ilabas mo ang kapatid ko. Tay, tara na po. Umalis na po tayo rito. Nakakahiya na po sa mga tao. Tinitignan na po nila tayo. Narinig mo na, Entor. Pati ang anak mo, idinadamay mo pa sa kalokohan mo. Siya na nahihiya sa mga pinagagagawa mo. Kaya sige na. Makakaalis na kayo. At wag na kayong babalik. Hindi kami aalis hanggat hindi ko nakakausap si ate. Kung maghahabol ako ng mana ko sa lupa at bahay, may karapatan din ako. Dahil anak din ako na may-ari ng asyenda. Karapatan? Ano ba ang karapatang pinagsasasabi mo? Anak ka lang naman sa labas. Nakakatawa siya. Gusto mo ba talagang malaman ng lahat ng mga taong nandito na anak ka lang sa labas? Bumalik ka na lamang ulit sa tabing dagat. Bakit ka pa ba nagpakita pa rito? Mabuhay ka na lamang ng tahimik. Doon sa lugar nyo, kung saan ka nababagay. Wala akong pakialam kung malaman nilang lahat na anak ako sa labas. Teka nga pala, bakit ka ba nakikialam ha, Kuya Jose? Wala ka namang karapatan sa bahay namin ha. Hindi pa kayo kasal ng kapatid ko. Baka nakakalimutan mo. Nagdaladala ko pa rin ang apelyido ng tatay ko. Kaya kahit anak ako sa labas, may karapatan din ako sa lahat ng pag-aari niya. Ate! Ate, lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Kailangan ko ng tulong mo, ate! May sakit ang anak ko, ate! Tay, wag na po kayo mag-iskandalo rito. Umalis na po tayo, tay! Anak, hindi ako nag-iiskandalo rito. Kinukuha ko lamang ang para sa akin dahil kailangan natin ng pera para maipagamot na kita. Ayun! Lumabas din ang totoo. Kailangan nyo ng pera, kaya nag-iiskandalo kayo rito. Roman, ano? Ano ba? Bakit ang tagal nyong kumilos? Palabasin nyo na mag-amang hampas lupang ito. Pambihira. Mga nakatunga nga lamang kayo rin. Nakikita nyo na nanggugulo mga taong ito eh. Wala pa kayong ginagawa para awatin sila. Wala kaming maitutulong sa inyo, Entor. Wala rin kaming pakialam sa anak mo na may sakit. Kaya sige na, magsilayas kayo. Nanggugulo lamang kayo rito eh. Alis! Umalis kayo! At huwag na kayong babalik kahit kailan! Ang babaho ninyo! Binalot ng takot ang may 10 taong gulang na batang si Alas nang makitang papalapit sa kanilang kinaroroonan ang 2 lalaki na inutusan ni Mang Jose para palabasin sila. Nakangisi ang mga ito na nakatingin sa kanila. Para bang masaya pa ang mga ito sa sitwasyon nilang mag-ama. Mangingisda si Mang Entor. Ganon din ang ginagawa ni Alas para makatulong siya sa kanyang ama. Kaya hindi siya makapaniwalang nagtitiis ng hirap si Mang Entor kung mayaman naman pala ito at may sariling mana sa lupa. Pero dahil sa sakim nitong kapatid na si Aling Lena, ay walang nagawa ang kanyang ama kundi ang magparaya sa mana nito sa mga magulang. Hanggang sa nakapangasawa ito ng isa ring gahaman at lulong sa sugal, kaya tuluyan ng napalayo ang loob ng kanyang ama sa kapatid nito. Nabalitaan na lamang ni Mang Entor na unti-unti nang nalulugi ang negosyong asukarera ng mga ito at nag-alala ang kanyang ama na tuluyang maglaho ang mga pinaghirapan ng mga magulang nito. Nang dahil sa pangwawaldas ng salapi ni Mang Jose, kaya naman naisip ng kanyang ama na itaon ang pagpunta sa bahay nito sa araw ng kaarawan ni Aling Lena para malaman ng lahat na meron itong pinabayaang kapatid. Kaya lang, hindi sila hinarap ni Aling Lena, kaya kinaladkad sila ng mga tauhan ni Mang Jose palabas ng mansyon. Ang balak lamang sana ni Mang Entor ay humingi ng tulong para sa gagawing operasyon ni Alas. Barado ang daluyan ng dugo papunta sa kanyang puso, kaya madalas siyang nawawalan ng malay. Kailangang maoperahan kagad si Alas sa lalong madaling panahon dahil maaari niyang ikamatay ang madalas na pag-atake ng kanyang sakit. Ngayon lamang din niya nakitang nagkaganon si Mang Entor, kaya napagtanto niya na gagawin pala ng kanyang ama ang lahat para lamang
gumaling siya sa kanyang sakit. Halos pabalya silang itulak ng mga tauhan ni Mang Jose palabas ng gate. Kasunod ng pagbabanta ng mga ito na wag na silang babalik dahil pati raw ang mga ito ay mawawalan ng trabaho nang dahil sa kanila. Narinig na lamang ng mag-ama ang paglock ng gate, kasunod ng mga yabag ng paa papalayo sa kanilang kinaroroonan. Patawarin mo ako, anak. Hindi ako dapat nagpunta rito. Wala kasi tayong malapitan para sa operasyon mo eh. Natatakot akong baka mawala ka sa akin, anak. Hindi ko kayang mawala ka. Kaya kahit mapahiya ako, gagawin ko ang lahat. Makahanap lang tayo ng taong makakatulong sa atin. Halika na. Uuwi na tayo. Bigla akong naalala ang nanay mo eh. Nag-iisa lang siya sa bahay. Hindi niya alam na dito tayo pupunta. Tay, wag na po kayong malungkot. Hindi po ako mawawala sa inyo. May awa po ang Diyos sa atin, Tay. Tara na po. Umalis na po tayo rito. Uuwi na po tayo kay nanay. Sa muling pagtingin ni Alas sa malaking bahay, ay tila ba nahagip ng kanyang paningin ang babaeng nakatayo sa bukas na bintana, para bang pinapanood ang kanilang ginagawa. Hindi niya sinabi sa kanyang ama ang nakita niya. Sa halip, inalalayan niya itong maglakad papalayo sa bahay ni Aling Lena. Sa isip niya ay wala nang sino man ang makakapanakit sa kanyang ama. Habang tinatahak nila ang daan pauwi sa kanilang bahay, ay hindi maiwasan ni Mang Entor ang hindi mapaluha. Halata ang awa sa mga mata nito habang talihin na naglalakad. Maya-maya pa ay tumigil ito at humarap kay Alas. Naupo ito at sinilip ang kanyang muka. Diyos ko, parang bigla ako natauhan, anak. Wala na talagang pag-asa na muling makabalik sa bahay ng aking mga magulang. Hindi ko akalain na magagawa ng sarili kong kapatid. Pasensya ka na kung nakita mo pa ang bagay na yun. Tay, wala naman po kayong ginagawang masama eh. Sobra ko po kayong ipinagmamalaki sa lahat. Lakasan niyo lamang po ang loob niyo, Tay. Hindi po tayo dapat na magpatalo sa pagsubok. May pag-asa pa pong naghihintay sa atin. Pero habang tumatagal, anak mas lalo lamang ako nag-aalala sa'yo. Parang nawawalan na ako ng pag-asa. Tay, ayos lang po ako. Kaya natin to. Habang nabubuhay po tayo, Tay, may pag-asa. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ng mag-ama, ay napansin ni Alas na kalat na ang dilim sa kanilang paligid. Kaya naman, hindi niya maiwasan ang hindi mapasiksik at mapakapit sa braso ng kanyang ama. Bigla siyang kinilabutan sa itsura ng mga kahoy. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib at nagdulot yun sa kanya ng kakaibang takot. Napansin naman ni Mang Entor ang panginginig sa kamay ni Alas. Oh, bakit, anak? May kinakatakutan ka ba? Sabihin mo sa akin. Tay, madilim na po kasi sa paligid eh. Saka, madadaanan na naman po natin ang kakahuyan na madalas po na kumukuha ng buhay ng tao. Ewan ko po ba? Bigla na lang po akong nakaramdam ng takot. Marami po kasing nagpapakamatay sa lugar na to eh. Kung hindi po nakaandusay sa lupa, ay natatagpuan naman po silang nakasabit sa sanga ng puno. Kaya, natatakot po ako, Tay. Anak, kapag namatay na ang isang tao, talagang wala na sila. Hindi na sila nagpapakita sa mga tao. Karamihan sa kanilang pinagpapakitaan yung mga bukas ang third eye. Pero, wala ka naman nun, anak. Kaya sige na, huwag ka nang matakot. Nandito naman ako Hindi kita pababayaan. Paano po, Tay, kung totoo nga pong may multo? Tay, pwede po ba? Bilisan na po nating maglakad. Alas, anak, huwag mong takutin ang sarili mo. Alam mo namang masama sa'yo matakot dahil sa sakit sa puso mo.
yumakap ka sa akin nang hindi ka matakot. Saka, sa daan ka lang tumingin. Walang multo sa lugar na to, maniwala ka. Bumagal ang paglalakad ni Alas habang nakayakap siya sa bewang ni Mang Entor. Kahit na anong gawin niya, ay hindi niya maiwasang hindi mag-alala. Tandang-tanda niya ang itsura ng mga taong nagbikti sa lugar na yon. Lahat ay nakadilat ang mga mata at nakalaylay ang dila. Ang itsura ng mga nagpakamatay ay nakakakilabot. Makikita rin ang marka sa kanilang leeg, ngunit palaging walang natatagpo ang tali o lubid na posibleng ginamit ng mga nagbigti. Pero dahil sa marka sa kanilang leeg, ay yun na lamang ang pinagbatayan ng mga tao. Kaya naman, tuwing sumasapit ang gabi, ay hindi napapakali si Alas. Ilang minuto ang lumipas kung saan ay nasa gitna pa rin sila ng gubat. Naagaw ang kanilang atensyon sa malakas na liwanag na nanggagaling sa gitna ng kakahuyan. Maraming tao ang nagkakagulo. Ang iba naman ay nagbubulungan pa. Bakas sa mukha ng mga ito ang pagkadismaya. Ang ilan naman ay nagdarasal na sana ay matapos na ang ganong klasing salot sa kanilang lugar. Kaya naman, mas lalong kinabahan si Alas. Ganon din ang tagpo nung may huling nagpakamatay sa kanilang lugar. Sa kakahuyan din na yun, natagpuan ng biktima. Pero sa pagkakataong yun, iba ang kabang naramdaman ni Alas. Parang sumisikip ang kanyang paghinga. Anak, sandali lang. Dito ka lang ha. Titignan ko lang kung anong pinagkakaguluhan ng mga tao sa banda doon. Tay, wag na po kayong lumapit sa kanila. Wag niyo po akong iiwan dito. Natatakot po ako mag-isa eh. Ano ka ba naman anak? Malapit lang naman yun. Hindi ka naman pwedeng sumama sa akin dahil matatakotin ka. Mamaya, baka hindi ka na naman makatulog. Mabilis lang naman ako anak eh. Basta dito ka lang at huwag kang aalis ha. Wala nang nagawa si Alas, kundi ang panoorin ang pag-alis at paglalakad ng kanyang ama papunta sa umpukan ng mga tao. Matagal siyang nakatayo habang pinapakinggan ang bulungan ng mga kababaryo nila. Ngunit bigla siyang kinabahan nang makita niyang napaupo sa lupa ang kanyang ama. Nakasubsob ang mukha nito sa sariling palad. Nanginig ang tuhod ni Alas. Nagtataka siya sa naging reaksyon ni Mang Entor. Gusto niyang lumapit dito, subalit para siyang nauupos na kandila. Lalo na nang tumingin sa kanyang gawi ang lahat ng mga taong nakikiusyoso sa nangyari. Bakas ang pagtataka sa kanyang muka nang mapansin niya ang pamumula ng mga mata ng kanyang ama. Nakatulong ang dala na sulok ng mga tanod upang malinaw niyang maaninaw ang nangyayari sa kakahuyan. Mabilis ang pagtayo ni Mang Entor at tumakbo pabalik sa kinaroroonan ni Alas. Nang makalapit ito, ay paluhod itong yumakap sa kanya ng mahigpit. Diyos ko! Diyos ko, anak! Diyos ko! Tay, bakit po? Ano po nangyayari? Anak! Anak, ang nanay mo! Ang nanay mo, anak! Tay, ano po ba nangyari kay nanay? Siya ba ang pinagkakaguluhan ng mga tao? Alas, anak. Siya nga. Si Tinting ang nakasabit sa puno. Huwag mo na lang tignan ng nanay mo, anak. Nakikiusap ako sa'yo. Baka sumama pa ang pakiramdam mo at anong mangyari sa'yo, anak. Hindi kakayanin ang puso mo. Diyos ko, ang asawa ko. Wala na ang nanay mo, anak! Yan, Tay! Hindi po totoo yan! Hindi pa po patay ang nanay ko! Ano po ba kasing nangyayari? Ano po ba nangyari kay nanay? Hindi po ba't iniwan lang po natin siya kanina? Paano po nangyari yun, Tay? Hindi pa po patay si nanay! Wala na siya, anak. Natagpuan daw siya ni Estong na nag-aagaw buhay. Pero hindi natagpuan ang tali na ginamit ng iyong ina.
Wala na ang nanay mo, anak. Nagpakamatay si Tinding. Nagbigti raw siya. Hindi po nagbigti si nanay, tay. Hanggat walang lubid, hindi siya nagbigti. Hindi po siya nagbigti. Anak, may marka siya sa leeg na parang galing sa lubid. Katulad ng mga naunang namatay. Nagbigti siya. Kung alam ko lang po na may mangyayaring masama kay nanay, hindi ko na lamang po siya iniwan kanina. Hindi po dapat natin iniwan si nanay. Anak, tanggapin na lang natin na wala na siya. Walang may kasalanan. Hindi natin to kagustuhan, anak. Hila binuhusan ng malamig na tubig si Alas nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ama. Nanlalabo ang kanyang mga mata habang nakatingin sa umpukan ng mga tao. Inilalagay ang katawan ng kanyang ina sa duyan na ginawa ng mga tanod. Akma na sanang hahakbang ng paa si Alas para lumapit sa ina, ngunit hinarangan naman siya ni Mang Entor. Tay! Tay naman, gusto ko po makita si nanay. Nakikiusap po ako. Kahit ngayon lang. Makita ko lang po ang kanyang itsura. Naniniwala po ako hindi po siya nagpakamatay. Kaya't sige na po. Pabayaan niyo po ako makita si nanay, tay. Parang awa niyo na. Gusto ko siyang makita. Wag na, anak. Wag na, wag mo na tignan ng nanay mo. Patay na siya, anak. Patay na talaga siya. Nakita ng dalawa kong mga mata ang katawan niya. Diyos ko, bakit ito ginawa ni Tinding? Bakit ito ginawa ng nanay mo? Nagbigti raw ang iyong ina. Iyon ang totoo, anak. Kaya't huwag mo na siyang tignan, Alas. Masasaktan ka lang. At baka kung ano pang mangyari sa'yo dahil sa iyong karamdaman. Kung nagbigti po si nanay, bakit niyo po ako pinipigilang makita siya? Dahil sa kalagayan nga ng puso mo. Hindi ko alam kung paano mo ito matatanggap. Kaya't nakikiusap ako, anak. Huwag mo na lang tignan si Tinding. Tay, paraanin niyo ako, tay. Gusto ko po makita si nanay. Kaya ko magpakatatag basta't makita ko lang ang mukha ni nanay. Anak, huwag na matigas ang ulo mo. Makinig ka naman sa akin. Bakit ayaw niyong ipakita sa akin kahit ang mukha lang ni nanay? O kahit ang katawan lang niya? Gusto ko pong makita kung talaga nagpakamatay si nanay. Kung talagang wala na po siya. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Kung pwede, huwag mo na lang silipin. Baka hindi mo talaga matanggap ang nangyari sa kanya. Masyado nakakaawa ang itsura niya. Kaya sana maintindihan mo ako. Marahil ay hindi na kinaya ni Tinding ang hirap ng buhay natin. Kaya niya nagawa ang bagay na yun. Kaya siya nagpakamatay. Bakit niyo po ba ako pinipigilan, tay? Umalis kayo sa harap ko. At huwag niyo po akong pigilan. Hindi na nagpaawat pa si Alas sa kanyang ama. Patakbo siyang lumapit sa mga tanod. Hinawi niya ang kumot na ginawan duyan ng mga tanod. Sakto yun, napapaalis sa mga ito para dalhin ng kanyang ina sa kanilang bahay. Sinilip niya ang muka ni Aling Tinding. Halos hindi siya makahinga sa nakitang itsura ng kanyang ina. Dilat ang mata, laylay ang dila, at bakas sa anyo nito ang labis na takot. Naplos niya ang pisngi ng kanyang ina. Saka ipinikit ang mga mata nito. Nagkulay ube ang mukha nito dahil sa pagkakasakal. Nakita niya rin ang sugat sa leeg nito. Kagaya rin ng sugat na tinamo ng mga naunang nagpakamatay sa kakahuyan. Parang huminto ang oras nang makitang halos maputol ang leeg nito sa higpit ng pagkakasakal. Naramdaman niya ang paglapit ng kanyang ama at paghawak nito sa kanyang mga balikat. Kaya naman, napaatras siya ng hakbang papalayo sa duyan na tela at napahagulgol ng iyak. Nanghihina ang kanyang tuhod at nahihirapan siyang huminga. Bakit? Bakit ganito ang nangyari kay nanay?
Bakit ganito? Sigurado po ba kayo nagpakamatay siya, Tay? Bakit marami po nagbibigti sa kakawiyang malapit sa dagat? Hindi ako naniniwalang nagbigti si nanay. Alam ko pong may iba pang dahilan. Yan ang dahilan, anak, kung bakit hindi ko gustong makita mo nangyari sa nanay mo. Pero nagtataka lang po ako, Tay. Bakit marami po nagpapakamatay sa lugar na to? Si nanay po, hindi niya po gagawin ng ganitong klaseng desisyon. Ewan ko, anak. Hindi ko rin alam kung anong iisipin ko. Wala pa naman tayong pera ngayon. Kaya naguguluhan na ako. Dahil sa sinabi ni Mang Intor, ay umisip ng paraan si Alas kung paano siyang makakatulong sa kanyang ama. Masakit para sa kanya ang mawalan ng isang ina, lalo pa ngayon na hindi rin alam ng kanyang ama ang gagawin nito. Kung paano pa silang makakaraos sa kanilang mga problema. Gusto pa sanang labanan ni Alas ang kanyang nararamdaman. Subalit, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Naramdaman na lamang niyang bumagsak siya sa kamay ng kanyang ama. Pagkagising ni Alas ay nasa katre na siya. Nakita niya ang mga tao na nag-aasikaso sa burol ng kanyang ina. Si Tarman na kaibigan niya ay nakita niyang nag-aayos ng mga bangko at lamesa habang nakatanaw siya sa nakabukas na bintana. Marami ang nagtulong-tulong, kaya naman habang abalaan lahat sa pag-aasikaso sa lamay ni Aling Tinding, kinausap niya ang kaibigang si Tarman. Sigurado ka bang maganda na ang pakiramdam mo, Alas? Oo, Tarman. Wala na kaming pera ni tatay. Sayang naman ang kikitain pa natin sa panguhuli ng isda. Kailan tayo aalis? Mamayang gabi. Ano? Sasama ka ba talaga? Oo naman. Walang iwanan. Tutulong ako sa'yo. Isa pa, mahirap kapag wala kang kasama. Maraming salamat, Tarman, ha. Tunay ka talagang kaibigan. Kasama ang kaibigan niyang si Tarman ay palihim silang pumunta sa dagat. Ilang minuto lang ay narating nila ang dalampasigan. Dala ang lambat at lumang gasera, habang si Tarman naman ay pasan ang dalawang sagwan. Sumakay sila sa bangkang dimotor papunta sa gitna ng dagat. Habang nasa laot sila ni Tarman, ay bigla niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa paligid. Kasunod ng pagguhit ng kidlat sa langit at pagdagundong ng malakas na kulog sa paligid. Maya-maya pa ay napatingin si Alas sa kaibigan niyang si Tarman. Nanlalaki ang mga mata nito habang nakakapit ng mahigpit sa sagwan. Takot ito sa kulog, kaya hindi na ito nagsagwan at nagmamadaling lumapit sa kanyang upuan. Habang ang luma nilang gasera ay unti-unti nang lumalamlam ang liwanag. Nakapatay ang makina ng bangka, kaya kailangan nilang gumamit ng sagwan para hindi mabulabog ang mga isda. Tol, pambihira naman ang panahon ngayon. Parang nananadya eh. Mukha yatang uulan. Kaya nga eh, maganda naman ang panahon kanina. Kung hindi lang talaga ako nag-aalala sa'yo, Tol, hindi talaga ako sasama eh. Alam mo naman na marami na napapabalitang nawawalang mangingisda sa dagat na to, di ba? Idagdag pa na takot talaga ako sa kidlat at kulog. Alam ko naman yun, Tol eh. Kaya lang, Tarman, wala na talaga kaming mahihinga ng tulong ni tatay. Nahihiya rin naman ako sa inyo ng mga magulang mo. Ano ka ba naman, Alas? Para ano pat naging magkaibigan tayo? Walang bibitiw, Tol. Kapit lang. Muling umalingaw-ngaw ang kulog sa paligid. Kaya naman, napatalon sa takot si Tarman habang nagmamadaling sumiksik sa kanyang likuran. Tol, ano ka ba? Kulog lang yan, huwag ka matakot. Magbaba na lamang tayo ng lambat sa tubig nang makauwi na tayo agad. Pasensya ka na,
kung pati ikaw nadamay pa sa problema ko. Ayos lang naman yun sa akin, tol eh. Huwag lang talaga magkakaroon ng kulog at kidlat. Takot na takot akong matamaan nun eh. Ang kwento kasi sa akin ni Lolo nun, kapag inabutan ka raw ng kulog at kidlat sa laot, meron daw lumilitaw na mga nilalang na nakatira sa dagat. Yung bang mga halimaw ng dagat? Sus, pambihira ka naman talaga. Tinatakot mo lang ang sarili mo, Tarman eh. Sige na, tulungan mo na lamang akong magbaba ng lambat. Habang ibinababa ni Alas ang lambat, ay nakaalalay naman sa kanya ang kaibigan niyang si Tarman. Wala siyang itinatago ritong sikreto. Alam nito ang lahat ng tungkol sa kanya, maging ang nangyari sa kanila ng kanyang ama sa pagpunta nila sa mansyon ng kapatid nito. Kaya naman, yun ang naging topic ng kanilang usapan ng mga oras na yon, para kahit papano ay hindi nito masyadong maramdaman ang takot sa kulog at kidlat. Alam mo, tol, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang mayaman pala ang tatay mo. Alam mo kung ako yun, nako, babanggain ko talaga ang lahat. Mabawi lamang ang mana ko. Kaya nga tol ang problema, mabuting tao si tatay at ayaw niya ng gulo. Biruin mo, ipinagtabuyan kami at napahiya sa harap ng maraming tao. Tawagin ba naman kaming pulubi tapos napakabaho? Pabihira, napakawalang hiya talaga, no? Kailan ka kaya mauoperahan, Alas? Nag-aalala na ako sa iyo kaya palagi kitang sinasamahan. Sana, meron tayong makuwang suka ng balyena. Ano? Suka ng balyena? Bakit naman napunta sa usapan natin ang suka ng balyena? Pabihira ka naman! Hindi mo ba alam na ang suka ng balyena ay binibili? Naku, ang sabi nga dito sa baryo ng Kalumpit ay meron nang nakakuha ng suka ng balyena dati. Grabe! Yumaman sila at nagpakalayo-layo sa lugar natin. Kung minsan, naiisip ko na sana nga makakuha rin tayo ng suka ng balyena para naman yumaman na tayo at hindi na natin kailangan magbabad sa tubig ng dagat para sa kakukunting halaga. Kasi, nakakabawas din naman ang kapugian yun Sira ka talaga kahit kailan. Hindi ba't may batas tayo na ipinagbabawal ang pagbibenta ng suka ng balyena o ambergris sa tao? Paano nakalusot yun? Sus, diskarte lang ang kailangan. Bakit mo naman ipapaalam sa kinauukulan, di ba? Libre lang naman mangarap Mabuti nga, pinaghihirapan pa natin kesa naman yung yumaman tayo sa mabilis na paraan, tapos galing naman sa masama. Ano kayang ginagawa sa suka ng balyena, no? Bakit kaya nila binibili ng milyon ng ganong klase ng bato? Nako, pabihira ka naman, tol. Hindi mo ba alam na ang ambergris o suka ng balyena ay pangunahing sangkap sa paggawa ng mamahaling pabango? Sa una lang naman mabaho ang suka ng balyena pero habang tumatagal, nagkakaroon na to ng mabangong amoy. Pabihira, hindi mo alam yun? Oo na, madami ka ng alam. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa halaga ng suka ng balyena. Ang palaisipan sa akin ngayon ay ang tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao sa baryo natin. Kung hindi sa kakahuyan, sa dagat naman. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung sino ang pumapatay sa mga tao. Bakit, Alas? Hindi ka ba naniniwalang nagpakamatay ang nanay mo? Hindi ako naniniwala. Bakit naman sunod-sunod ang pagkamatay ng mga tao sa kakahuyan, di ba? Sa kasi nanay, alam ko, hindi niya gagawin talaga yun. Hindi siya magpapakamatay. Ay nako, sana talaga matigil na to. Nag-aalala na rin ako sa mga magulang ko Tsaka, kanya-kanya naman tayo ng opinyon. Sa tingin ko, may dahilan kung bakit nagpapakamatay ang mga tao sa baryo natin. Walang pumatay sa kanila. Talagang nangyari lamang yun dahil hindi na nila kayang harapin ang kanilang mga problema. Natigil sa pagkikwentuhan ang magkaibigan nang maramdaman nila ang paghila at paggalaw ng kanilang lambat sa kanilang kamay. Nagkatinginan silang dalawa ni Tarman. Bumakas ang tuwa sa kanilang muka dahil sa pag-aakalang may huli silang isda.
Ngunit nagkamali ang magkaibigan. Nang makita ang isang lalaking nakahawak sa kanilang lambat. Tadtad ito ng sugat sa katawan habang humihingi ng tulong sa kanila. Dala ng pagkabigla ay hindi kagad sila nakagalaw. Basta't naramdaman nila na takot at nagsisikap ang lalaking makasampa sa kanilang bangka. Napatingin sila sa tubig sa pinanggagalingan mismo ng lalaki. Nakita nila ang nawasak na bangka nito. Pero ang mas ikinatigil ng kanilang oras ay ang paglitaw ng dalawang nilalang na may nakakatakot na itsura. Humaba ang dila ng mga ito at hinila ang lalaki pabalik sa tubig. Kinain ng mga nilalang ang lalaki, kasunod ng pag-ikot sa tubig ng kanilang bangka na parabang merong mga nilalang sa ilalim ng kanilang bangka. Diyos ko, Alas! Pinatay nila ang lalaki! Isa silang mga halimaw sa dagat! Tarman, bilisan mo! Buhayin mo lang ang makina ng bangka natin! Dali, para makaalis na tayo dito! Mula sa harapan ni Alas ay nilapa ng tuluyan ng mga ito ang katawan ng lalaki. Nagkahiwa-hiwalay ang katawan ng kaawa-awang biktima habang ang dugo nito ay sumama sa tubig ng dagat. Takot na takot ang dalawang magkaibigan at magkatulong sa pagsasagwan ng bangka papalayo sa lugar na yon. Ngunit nakita sila ng mga halimaw na nakatira sa tubig. Kalahating isda at kalahating katawan ng tao, pero mas malapit ang anyo ng mga ito sa kabayong dagat. Nagsisisigaw sila dahil sa takot, lalo na at hindi mabuhay-buhay ang makina ng kanilang bangka. Tarman, bilisan mo! Ano ba? Buhayin mo na ang makina! Halos pumasok ang tubig sa bangka sa malakas na pagsagwan ni Alas, habang si Tarman naman ay panayang pagwasiwas ng sagwan sa mga nilalang na humahabol sa kanila. Maya-maya pa ay bigla silang tumigil sa pagsagwan dahil nahila ang kanilang lambat ng nilalang na humahabol sa kanila. Nakalitaw ang ulo ng mga ito sa tubig habang panayang pag-angil na parang isang halimaw. Nang makita ni Alas ang pagsampa ng isang nilalang sa kanilang bangka, ay tumigil sila sa pagsagwan. Kasabay ng pagdakot niya sa kanyang dibdib habang nahihirapang huminga. Hoy, Alas! Alas, ano nangyayari sa'yo? Sa likod mo! Sa likod mo, Tarman! May halimaw! Nilingon ni Tarman ang likuran nito. Nakita nito ang nilalang na nakasampa sa kanilang bangka. Hindi makagalaw si Alas ng mga sandaling yon habang nakatayo siya sa unahan ng bangka at pinapanood ng kaibigan na panayang palo ng sagwan sa muka ng nilalang. Hindi ito umaalis at patuloy lamang sa paghakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman, kahit nahihirapan sa paghinga si Alas, ay tumulong na siya sa kanyang kaibigan para paluin ang nilalang. Nahulog ito sa tubig, kasabay naman ng pagbagsak ni Alas sa sahig ng bangka, habang nakadapa siyang nakasilip sa halimaw na nahulog sa tubig. Tuluyan na silang hindi nakapagsalita nang mula sa kanilang harapan ay tumambad sa kanilang paningin ang paglitaw ng isang balyena. Nilamon ito nang magkakasabay ang dalawang halimaw. Hindi nakaporma ang mga ito nang tuluyang nalunok ng balyena ang nilalang na muntik nang umatake sa kanila. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang minuto ay biglang humuni ang balyena na parabang napapasuka. At hindi nga sila nagkamali. Sumuka ito ng malapot na likido na may napakabahong amoy. Muntik din silang mapasuka, lalo na nang makita nila ang nagkaluray-luray na katawan ng dalawang aswang. Lumabas sa bibig ng balyena ang kulay puting likido. Lumulutang yun sa tubig. Mabilis na hinawakan ni Tarman ang bagay na yun dahil ayon sa kanyang kaibigan ay kayamanan nito na pwede nilang maibenta. Subalit nakita niyang nabawi nito ang kamay. Napaso si Tarman sa suka ng balyena. Bumalik ito sa bangka
habang nagsisisigaw. Aray! Tol! Ang hapdi! Parang galamay ng salamay! Para siyang asido! Pero, hindi ko naman nakitang umuusok ang bagay na nahawakan mo kanina. Kailangan ko makuha ang suka ng balyena para maibenta ko. Sa wakas, matutulungan ko na si tatay. May papalibing na namin ng maayos si nanay. Wag! Huwag, Alas! Mapapasok ka rin sa suka ng balyena, maniwala ka! Ipinakita ni Tarman ang nalapnos nitong kamay. Kaya ang pamumula sa palad ng kaibigan ay nagdulot ng pag-aalala para kay Alas, habang unti-unting nawala ang paninikip ng kanyang dibdib. Nagdesisyon siyang hawakan ang suka ng balyena. Gagawin niya yun para sa kanyang ina. Kahit pinipigilan siya ni Tarman, ay hindi siya nagpaawat sa kanyang kaibigan. Itinuloy niya ang kanyang binabalak. Kasing laki lamang yun ng palad ng tao, kaya madali para sa kanya ang pagkuha rito. Dinampot niya ang sagwan at yun ang ginamit niyang pagkuha sa suka ng balyena. Kaya lang, lumalayo lamang ito at natatangay ng alon ng dagat. Wala nang ibang naisip na paraan si Alas kundi gamitin ang kanyang kamay. Nagulat siyang hindi siya napasok, ngunit nagulat siya nang biglang bumalot yun sa kanyang kamao. Kahit na anong gawin niya, ay hindi niya yun matanggal-tanggal. Tarman, tulong! Tulungan mo ako! Hindi ko matanggal ang suka ng balyena sa kamay ko! Ha? Paano nangyari yun? Bakit hindi matanggal? Tol, tulungan mo na lang ako! Alisin mo to, Tol! Hindi ko talaga matanggal! Tumayo si Tarman para tulungan siyang alisin ang suka ng balyenang bumalot sa kanyang kanang kamay. Ngunit tumalsik si Tarman nang mahawakan ito ang bagay na yon. Tol! Mainit ang bumalot na likido sa mga kamay mo! Ano nangyayari sa'yo? Kailangan na muna nating umalis dito at hihingi tayo ng tulong kay Mang Entor! Tarman, nararamdaman kong umihigpit ang pagkakabalot ng likido sa kamay ko. Diyos ko, Tol! Tulungan mo ako, Tol! Tanggalin mo to! Dala ng takot at pag-aalala ni Alas, pinilit niyang tanggalin ang bagay na yon na bumabalot sa kanyang kamao. Ngunit tumigas na yon na parang isang bato, kulay puti na may mabahong amoy. Pinagmasdan niya ang kanyang palad at kitang-kita niya ang unti-unting paggapang ng bato sa kanyang balat hanggang bumalot na yon sa buo niyang kamao. Nanlalaki ang mga mata ni Alas dahil hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa kanyang kamay. Kasunod ng pagliwanag nito, Tarman, ano to? Ano to? Akala ko ba suka to ng balyena? Pero bakit nagliliyab? Teka, sandali lang, Alas! Naguguluhan rin ako eh! Magsagwan ka na muna at hihingi tayo ng tulong sa mga magulang natin! iniabot ni Tarman ang sagwan kay Alas. Pagkakuha niya sa bagay na yon, ay mabilis siyang nagsagwan para makaalis na sa lugar na yon. Ngunit nabali niya ang sagwan nang hindi sinasadya. Nagtataka siya dahil alam niyang bago at gawa sa matibay na kahoy ang sagwan nila. Naku po, Diyos ko! Naputol mo ang sagwan, Tol! Pambihira naman! Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Sabi ko naman sa'yo eh, huwag mo nang hawakan ang suka ng balyena eh! Yan tuloy! Ano? Sinabi mo kasing maaari tayo yumaman sa suka ng balyena. Kaya buong akala ko ay madali lang natin makukuha ang bagay na to. Tol, malakas ang kutob kong hindi yan suka ng balyena. Meron tawag sa bagay na nakuha mo. Ako na lamang ang magsasagwan. Huwag ka na munang gumalaw dyan at baka hindi lang sagwan ang baliin ng kamay mo eh. Para ako naging malakas, Tol, at tila nawala ang paninikip ng dibdib ko. Hindi kaya meron kapangyarihan ng bagay na to na nakabalot sa kamay ko? Naku, imposible yun, Alas. Dahil hindi naman totoo ang tungkol sa mga kapangyarihan eh. Pero Tol, yun talaga ang nararamdaman ko eh. Parang may kakaibang nangyayari sa katawan ko, maniwala ka. Tama na nga yan, Alas. Kinikilabutan na ako sa iyo eh. Nakakatakot. Parang may kababalagang nangyayari sa paligid. At yung mga nilalang na nakita natin kanina, malinaw na yun ang mga halimaw na pumapatay sa mga mangingisda.
Kailangan malaman to ni Kapitan. Sa pagpapatuloy ng pagsasagwa ni Tarman, ilang minuto ang lumipas. Sa wakas, narating na rin nila ang pangpang ng dagat. Mabilis silang bumaba sa bangka at tumakbo papunta sa bahay ni Alas. Nadatnan nilang marami ang tao sa burol ng kanyang ina, kaya kinailangan pa nilang magtago at dumaan sa likod ng kusina. Nakita naman siya ng kanyang ama, kaya nagmamadali ito sa pagsunod sa kanila ni Tarman. Tay! Tay, tulungan niyo po ako! Hindi ko po matanggal at tumigas na suka ng balyena sa kamay ko! Ano pong gagawin ko? Napakunot ang noo ni Mang Entor nang ipakita ni Alas ang kanyang kamay sa ama. Nagulat siyang hinawakan nito ang kanyang kamay, saka pinaikot-ikot na para bang may hinahanap. Anak, wala naman ako nakikitang suka ng balyena sa kamay mo eh. Saan ba kayo nanggaling ni Tarman? Ang ibig niyo po ba sabihin, Mang Entor wala kayo nakikitang nakabalot sa kamay ni Alas? Pambihira naman, oo. Talaga po bang wala kayo nakikita? Sigurado po ba kayo, Mang Entor? Wala nga akong nakikitang nakabalot sa kamay ni Alas. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa ha? Lalo ka na Tarman, abay. Kanina ka pang hinahanap ng mga magulang mo. Umuwi ka na nga muna sa inyo. Pero, nag-aalala po ako kay Alas Bakit hindi niyo po nakikita ang suka ng balyena sa kamay niya? Tay, totoo po ang sinasabi ni Tarman. Meron po talagang nakabalot sa kamay ko. Alas, pwede ba? Tumigil ka na nga sa mga kalokohan mo. Wala nga akong nakikita. Pambihira naman, oo. Huwag niyo nang dagdagan ng problema ko. Sige na Tarman, umuwi ka na. Kung ano-ano mga pinagsasasabi niyo, yan naman nakukuha niyo sa paglalayas niyo Dala ng galit ni Mang Entor sa magkaibigan ay nilayasan sila nito at hinarap ang mga bisita. Nagkatinginan naman ang dalawa dahil sa labis na pagtataka. Hindi kaya tayong dalawa lang ang nakakakita sa suka ng balyena na nasa kamay mo, Alas? Oo nga nagtataka rin ako. Pero bakit ikaw? Nakikita mo ang suka ng balyena. Ano kayang klaseng bagay to, no? Bakit kaya hindi to nakikita ni tatay? Ba kaya nakikita ko yan dahil nahawakan ko rin yan kanina. Ang mabuti pa kaya subukan natin sa ibang tao, kunwari magdadala tayo ng kape sa lamesa nila para mapansin ang kamay mo. Tama nga naisip mo, Tarman. Nag-aalala tuloy ako na baka namamaligno na tayong dalawa at ang mga nakita natin kanina ay hindi naman pala totoo. Ano ka ba? Malakas ang kutob kong totoo ang mga nakita natin kanina doon sa laot. Nang magkasundo ang dalawang magkaibigan, ay magkasama silang lumabas ng kusina. Dala nila ang 2 basong kape at inilapag yun sa 2 taong nakaupo sa dulo ng lamesa. Nagpasalamat ang mga ito at hindi nito pinansin ang kanyang kamay. Hindi nakatiis si Alas at nagtanong siya sa lalaking unang kumuha sa baso. Kuya, may nakikita po ba kayong bagay sa kamay ko? Napakunot ang noo ng lalaki at sinulya pa ng kamay niya, pero umiling ito habang nakangiti. Sinabi nitong payat ang kanyang kamay at kailangan niyang kumain ng marami para tumaba. Nagtataka man ay napasulyap si Alas kay Tarman. Hala? Totoo nga, Alas. Tayong dalawa lamang ang nakakakita sa bagay na nakabalot sa kamao mo. Pero bakit nga kaya, tol? Nag-aalala na ako sa mga nangyayari. Paano kung may dala tong sumpa? Sana naman walang dalang kamalasan ng bagay na yan sa kamay mo. Parang nagkamali tayo sa inakala natin suka ng balyena. Paano ba naman? Nakita nating lumabas yan sa bibig ng balyena Pero yung katangian niya, katulad din naman talaga sa ambergris. Bahala na. Ang mahalaga, wala pa naman ako nararamdamang kakaiba sa kamay ko. Parang wala ngang nakabalot sa kamao ko Kaya lang, nararamdaman ko na tila bumibigat. Tol, gusto ko sanang samahan ka, pero kailangan ko munang umuwi sa bahay Baka kasi nag-aalala na rin ang mga magulang ko sa akin.
Paano nakita natin sa dagat, Tol? Hindi ba natin ipapaalam kay Kapitan yun? Hindi muna. Malaking gulo ang gagawin natin, Tol. At baka hindi tayo handa sa mga sasabihin natin. Isa pa, wala tayong patunay para maniwala sila eh. Tinapik ni Tarman si Alas sa kanyang balikat bago ito tuluyang umalis sa kanilang bahay. Ilang saglit lamang ang lumipas ay narinig naman ni Alas ang malakas na boses ng kanyang ama na parabang may kaaway ito. Kaya naman, mabilis siyang lumabas ng kanilang kusina at nakita niyang pigil ng 2 tanod si Mang Intor. Sa harapan nito ay nakatayo si Mang Jose kasama si Aling Lena. Hindi niya ito tinatawag na tiyo at tiya dahil ayaw ng mga ito na magpatawag sa kanya ng ganon. Malaki ang hakbang ng kanyang mga paa na nilapitan niya ang kanyang ama. Anong kailangan nyo rito? Bakit kayo nandito? Hindi kayo nararapat sa lugar namin. Ikaw naman, kami na nga ang bumisita ng asawa ko eh. Ipapahiya mo pa kami. Ano ba nagtulak sa inyo? At pumunta pa kayo rito? Alam mo, Entor, kung gumaganti ka lang dahil sa ginawa namin sa ilo nakaraang araw, ay pasensya na. Kami na nagpapakumbaba sa'yo. Iatid lang naman namin ang pera na pampaopera sa anak mo. Hindi namin alam na patay na pala si Tinding. Hindi ko na kailangan ng pera nyo, mga hayop kayo. Makakaalis na kayo. Isama mo si ate. Simula ngayon, wala na akong kapatid. Para ka naman bata ako magtampo. Sige na, huwag mo nang tanggihan. Kunwari ka pa. Alam ko naman na kailangan mo ng pera. Narinig niyo naman po siguro ang sinabi ni tatay. Makakaalis na po kayo. Ngayon naman nagmamatigas na kayo. Kung ayaw nyo, edi wag. Kahit man lang sana, pang-abuloy sa burol ng asawa mo. Sinasabing hindi ko kailangan ng tulong nyo. Nagkamali ako ng gabing lumapit ako sa inyo. Pero hindi na yun mauulit. Habang buhay kong pagsisisihan ang pagpunta sa bahay nyo. Sumingit sa usapan si Aling Lena. Sinabi nitong tanggapin na lamang ang perang ibinibigay ng asawa dahil mahirap daw tumanggi sa grasya. Dala ng matinding galit, tinabig ni Mang Intor ang iniaabot nitong pera kaya bumagsak yun sa lupa. Umugong ang bulungan sa kanilang paligid at nagsimulang pagpiesta ng mga tao ang mag-asawa. Marami ang galit kay Mang Jose dahil sa pangangamkam nito ng lupa ng mga tao. Kaya ang iba ay sapilitang ibinenta dahil sa takot. Patuloy ang pagbili ni Mang Jose ng mga lupa para daw sa karagdagan sukat ng taniman nito ng mga tubo. Maging ang ibang tao na naroroon ay tumulong na rin para ipagtabuyan ang mag-asawa. Pagsisisihan nyo ang ginawa niyong pagpapahiya sa amin ng kapatid mo. Tandaan mo to, Itor. Tandaan mo ito! Galit na galit si Mang Jose. Kaya naman, dumampot ito ng lamesa at ibinato yun sa nakatayong si Mang Intor. Nagulat ang lahat sa mabilis na pagkilos ni Alas dahil nasalo niya ang maliit na lamesa na dapat sana ay tatama sa kanyang ama. Hindi kagad nakapagsalita si Mang Jose at tila napahiya ito sa ginawa. Wala itong imik na umalis sa bahay. Si Mang Intor naman ay biglang nag-alala at tinignan ang kamay ni Alas. Anak, ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Ayos lang po ko, tay. Hindi naman po ako nasaktan. Pinulot ng nagmamalasakit na tanod ang perang nagkalat sa lupa at inihabol nito sa lumayas na mag-asawa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Intor bago ito tumayo. Sa susunod, anak, huwag ka na makikialam sa usapan namin ng tiyong mo, ha? Paano kung nasaktan ka? Hindi ko mapipigilan ang sarili ko kapag merong nangyaring masama sa iyo, anak. Baka patay pa ako ng tao. Tay, pwede po ba tayo mag-usap? Ay, naku, anak. Kung tungkol na naman ito sa sinasabi mong nakabalot sa kamay mo, pwede ba?
Kalimutan mo na yun. Hindi po ba kayo naniniwala sa akin, Tay? Kahit kailan po, hindi naman po ako nagsinungaling sa inyo Isa pa, may nakita po kami ni Tarman sa dagat nung pumunta po kami doon sa laot. Kayo lamang po makakatulong sa amin. Natatakot po ako, Tay. Hindi ko po kayang ilihim ito sa inyo. Teka, halika sa loob ng kusina. Hindi maaaring marinig ng ibang tao mga sasabihin mo. Baka isipin nila, nasisiraan ka ng ulo. Hinila ni Mang Intor ang anak sa loob ng kusina, habang si Alas naman ay napasunod sa kanyang ama. Saka siya nito pinaupo sa upuan sa harap ng lamesa. Ano bang pinagsasasabi mo, Alas? Mapapahamak ka sa ginagawa mong yan eh. Tay, nanggaling po kami ni Tarman sa dagat. Doon po sa laot, nakita po namin ang mga nilalang na pumatay sa mangingisda na taga-ibang baryo. Humingi po siya ng tulong sa amin, Tay. Wala po kaming nagawa. Takot na takot po kami. Para po silang mga seahorse, Tay, o kabayong dagat. Ano ka mo? Kahawig ba ka mo ng kabayong dagat? Pero meron siyang braso na parang sa kamay ng tao? Opo, Tay. Yun nga po ang nilalang na nakita namin. Nakakatakot po talaga ang kanilang itsura. Alam niyo po ba kung anong klaseng nilalang ang mga yun, Tay? Kung pagbabatayan ko ang itsura na sinasabi mo, malamang sila ang mga halimaw na nakatira sa kailaliman ng dagat. Sila ang aswang na argano. Ano, Tay? Argano? Teka, ngayon lang po ako nakarinig ng pangalang aswang na argano Sila ang mga nilalang na may kakayang umahon sa tubig para makapambiktima. Sila ay kalahi ng mga kubot dito sa lupa. Kung ganun po, humahaba rin po ang kanilang buhok na parang sa kubot. Ganun po kadelikado ang nilalang na yun, Tay. Pero patay na po sila. Kinain po sila ng balyena at ilang minuto lamang po ay isinuka rin sila. Kaya nga po, nakakuha ako ng suka ng balyena na bumalot po sa kamao ko. Tay, maniwala po kayo. Kahit kailan, hindi po ako nagsinungaling sa inyo, Tay. Matagal na hindi nakapagsalita si Mang Intor nang maikwento ni Alas ang nangyari sa kanila ni Tarman. Maya-maya pa ay sinuri nito ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumayo at kumuha ng isang basong tubig, saka nilagyan ng maraming asin. Ipinatak nito yon sa kamay ni Alas. Gulat na gulat si Mang Intor nang tumambad sa paningin nito ang kulay puting bato na nakabalot sa palad ng anak. Diyos ko, totoo nga. Totoong nakuha mo nga ang kakaibang bagay na to. Tay, paano niyo po nagawang mapalabas ang bagay na to na nakabalot po sa kamay ko? Sandali, anak. Diyos ko, hindi ito maaari. Isa itong masamang pangitain. Tay, sandali nga lang po. Sabihin niyo nga po sa akin. Nag-aalala na po ako sa kinikilos niyo Nagmamadaling isinara ni Mang Intor ang pintuan, saka muling pinunasan ng tuyong tela ang kamay ni Alas. Ramdam na ramdam ni Alas ang panginginig sa kamay ng kanyang ama. Anak, ang nasa kamay mo ay isang mahiwagang mutya ng suka ng balyena. Isa itong pangitain na malapit ng sumalakay ang mga aswang. Kung tamang may nakita kayong nilalang sa dagat, nangangahulugang sila rin ang dahilan sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao rito. Ngayon lamang nagiging malinaw sa akin na ang natatagpo ang patay sa kakawyan ay kagagawa ng mga argano. Tay, aminin niyo nga po sa akin. Ano po mangyayari sa akin, Tay? Mapuputol na po ba ang mga kamay ko? Matatanggal po ba ang bagay na to sa palad ko, Tay? Mas lalong bumukas ang takot sa anyo ng kanyang ama at pabalik-balik itong naglakad na tila ba hindi malaman kung ano ang gagawin. Ang ibig sabihin lamang ito, anak. Ikaw ang pinili ng balyena. Teka, alam din ba to ni Tarman? Opo, Tay. Nakikita niya rin po ang bagay na to sa kamay ko. Nasa panganib din ang buhay mo, anak. Kaya pala, malakas ka kanina dahil nasa iyo ang bagay na yan. Hindi ako makapaniwalang ikaw ang napili. Bago ka magkaroon ng ganyang mutya, kailangan mo pang maghintay ng 400 taon.
Teka, sandali lang po, Tay. Paano niyo po nalaman ang tungkol po sa mutya? Dahil sa nagpasalin-salin na kwento ng mga ninuno ko tungkol sa mutya na yan. Isang palatandaan din yun na nalalapit na ang pagsalakay ng mga aswang na argano. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Alas nang marinigan sinabi ng kanyang ama. Naisip niyang hindi niya magagawang labanan ang kampon ng kadiliman, lalo na at may sakit siya. Hindi ko naman po kayang gampanan ng tungkuling pigilan ng mga aswang na argano, Tay. May sakit po ako eh. Nagkakamali ka, anak. Talagang sa may sakit dumadapo ang mutya dahil may kakayahan itong gumamot ng sakit ng tao. Hindi mo ba napansin na hindi ka na sinusumpong ng paghingal mo? Kaya po ba, nang hawakan ni Tarman ng bagay na to ay napaso siya kasi malusog po ang katawan niya? Hindi lang yun sa ganun, anak. Ikaw talaga ang pinili ng mutya. Ang ikinakatakot ko lang, may likas na amoy ang kapangyarihang nasa kamoo mo. Kaya malalaman nila kung sino ka at kung nasa iyo nga ang mutya. Natatakot ako, anak, na baka mapahama ka sa pagkakaroon mo ng kapangyarihan. Kahit naman po ako, Tay, natatakot din. Pero nang malaman ko po na may posibilidad na may kinalaman sila sa pagkamatay ng mga tao, bigla po ako nagkaroon ng lakas ng loob para labanan po sila. Hindi pa naman ako sigurado, anak, kung kasama ang nanay mo sa biktima nila o nagpakamatay talaga siya. Tay, asawa po kayo ni nanay at kilala niyo po ang kanyang pagkatao. Kaya imposible pong magagawa ni nanay ang magpakamatay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Entor ng sandaling yon, bago hinarap muli si Alas na nakatingin sa kabaong ng kanyang ina. Nilapitan niya ito at sinilip. Ilang araw na itong nakaburol at bukas ay ihahatid na nila ito sa huling hantungan. Yun lang din ang unang beses na sinilip niya ito sa kabaong. Matagal niyang pinagmasdan ang mukha nito bago pumatak ang kanyang luha. Bago namatay ang kanyang ina, ay tila nagbibilin na ito sa kanya na magpapagaling siya at huwag iiwan ang kanyang ama. Naramdaman niya ang palad ng kanyang ama na nakapatong sa kanyang balikat habang nakatunghay rin ito sa kanyang ina. Sige na, anak, matulog ka na. Bukas na natin ihahatid ang nanay mo. Parang may humarang sa lalamunan ni Mang Entor nang sabihin ito ang bagay na yon. Alam niyang nasasaktan pa rin ito sa pagkamatay ng asawa. Maya-maya pa ay iniwan niya ito at pumasok sa kanyang silid. Dala ng ilang araw na walang maayos na tulog, agad namang nakatulog si Alas. Kinabukasan ay narinig niya ang boses ni Tarman. Niyuyugyug nito ang kanyang balikat. Tol! Tol, gising na! Pabira naman ito, ang hirap mo namang gisingin. Hindi ba't ngayon natin ihatid sa huling hantungan ng nanay mo? Nababalikwas ng bangon si Alas at inilinga ang paningin sa paligid. Tirik na ang araw. Bagong paligo na rin ang kanyang kaibigan at ang kanya namang ama ay naghahanda ng kanilang damit na susuotin sa pagpunta nila sa sementeryo. O sige, Tarman, hintayin mo ako dun sa labas. Maliligo muna ako at magbibihis. Mabilis na lumabas ang kanyang kaibigan para makapagpalit siya ng damit. Ilang minuto ang lumipas ay natapos na siya sa kanyang paghahanda. Lumabas siya ng kanyang silid at nadatnan niyang kausap ni Mang Entor ang mga magulang ni Tarman. Ayon sa mga ito, ay nabalitaan nila ang pagdating ni Mang Jose kagabi. Galit din ang mga ito sa kapatid ng kanyang ama. Nakita siya ni Tarman at agad itong lumapit sa kanya. Sayang, Tol. Hindi ko nakita kung paano mong sinalo yung lamisitang ibinato ni Mang Jose sa iyong ama. Ang galing mo. Astig pala ang sandatang nasa kamay mo, Tol. Alam na rin ni tatay ang tungkol sa mutya. Binuhusan niya ng tubig na may asin ang kamay ko at nakita niya ang parang liyabing nakabalot sa kamao ko. Kung ganun pala, lumilitaw ang bagay na yan sa kamay mo kapag binubuhusan ng tubig alat. Saka,
Sinabi mong mutya ang nasa kamao mo? Paano nangyari yun? Tol, ang tawag daw dito ay mutya na suka ng balyena at nakakabahalang ang pagkakaroon ko raw ng ganitong kapangyarihan ay palatandaan na malapit na raw umahon sa dagat ang mga aswang na argano. Yun ang tawag ni tatay sa halimaw na nakita natin kahapon. Diyos ko, totoo pala ang mga aswang na argano. Naikwento na rin kasi sa akin yan ni Lolo eh. Naputol na lamang ang pag-uusap ng dalawang magkaibigan nang magsimula na ang konting dasal para sa patay. Saka sila lumabas sa kanilang bahay. Sa baryo ng Kalumpit ay may paniniwalang ang mga nagpapakamatay ay hindi na kailangan dumaan sa simbahan para bendisyonan. Kaya dumiretso na sila sa sementeryo. Madali nilang natapos ang paghahatid nila sa huling hantungan kay Aling Tinding. Pagbalik nila sa bahay ay wala silang imikang mag-ama. Buong araw silang nagpahinga at gabi na nang bumangon si Alas. Si Tarman naman ay umuwi na sa bahay nito at hinayaan siyang magluksa sa kanyang ina. Kaya naman, maingat na naglakad papalabas ng bahay si Alas. Nakatanaw siya sa kakahuyan na tila ba inaalala ang mga nangyari. Teka, kung totoo ngang meron akong kapangyarihan sa kamay ko, gamitin ko kaya to sa pagmamatsyag sa kakahuyan. Kailangan kong pumunta ron. Nagpalinga-linga sa paligid si Alas bago naglakad papunta sa kakahuyan. Nagmatsyag siya roon habang nagtatago sa mga halaman. Ilang minuto ang lumipas, napansin niyang lumiliwanag ang kanyang kamao, maging ang kanyang mga mata. Itinago niya yon sa kanyang damit. Sa kanya pinakiramdaman ang paligid. Maya-maya pa ay nakita niya ang isang lalaking tumatakbo papunta sa kakahuyan. Takot na takot itong hindi mapakali habang nagtago sa likod ng puno. Nakapwesto siya sa lugar kung saan ay madalas na may natatagpo ang bangkay ng taong sinasabing nagpakamatay. Ilang saglit pa ay dumaan sa kanyang harapan ang isang nilalang na may lumulutang na buhok. Tila buhay ang buhok ng mga yon na dahan-dahang naglalakad papalapit sa lalaking nagtatago sa likod ng puno. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Alas. Ganon din ang matinding galit. Napatunayan niyang biktima ang kanyang ina ng aswang na argano. Isang katotohanang nalantad sa kanyang harapan na matagal nang may mga nilalang na tahimik na pumapatay sa mga tao sa kanilang baryo. Akala niya ay nag-iisa lamang ang aswang na yon. Ngunit nagkamali siya. Dalawa ang nilalang na naroon. Kitang-kita niya ang paghaba ng buhok ng aswang at sinakal ang nahuling lalaki na nagtatago sa likod ng puno. Saktong pag-angat ng katawan ng biktima, nagsalita ang aswang na nauna nang dumating sa lugar na yon. Walang sino man ang maaaring humandang sa gusto namin. Kaya pasensyaan tayo. Kailangan niyong mamatay para mabuhay kami. Naalala ni Alas ang lalaking tumakbo kanina at nahuli ng mga aswang ay ang tanod na nakita niyang pumipigil sa braso ng kanyang ama nang minsang nagwala ito. Kaya naman, hindi na nakatiis si Alas. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Nagulat ang dalawang nilalang sa paglitaw ni Alas. Hindi maaari. Mahal ko, may nakakita sa ginagawa natin. Tumawa ang tinawag nitong mahal ko sa kabinitiwan ng leeg ng tanod. Nalaman ni Alas na sumisipsip ng dugo ang kalaban sa pamamagitan ng pagpipiga nito sa leeg ng biktima. Yun ang dahilan kung bakit iniisip ng mga tao na nagpakamatay ang mga biktima. Matapang na hinarap ni Alas ang dalawang aswang. Nalantad sa mga ito ang naglalagablab niyang kamao. Napaatras sa mga ito at ang mga mata nitong kulay pula ay naging purong itim
na kumikislap sa liwanag ng bilog na buwan. Magkasabay na umangil ang mga ito habang ang bibig ay nakabuka, habang nakalitaw ang malalagari nitong mga ngipin. Malapot ang likidong lumalabas sa bibig ng kalaban. Kaya naman, naramdaman ni Alas ang panghihina ng kanyang katawan. Kung ganun, ang mabahong singaw na lumalabas sa mga bibig nyo ay ang ginagamit nyo para manghina ang bibiktimay nyo. Ang malatinta ng pusit na laway nyo ang siyang ginagamit nyong panlaban sa mga taong magtatangkang lumaban sa inyo. Pwes, hindi nyo yan magagamit sa akin. Humanda kayo! Bakit? Akala mo ba ay matatalo mo kami? Ito ang isa sa ginawa mong pagkakamali. Ang makita ang ginagawa namin. Sige, mahal ko, ipakita mo kung gaano tayo kalakas. Aba, mag-asawa pala kayo ah. Malalaman ng mga taong tungkol sa inyo, tandaan nyo yan. Dahil gagawin ko ang lahat para malagtad sa mga tao ang tahimik yung pagpatay sa mga naninirahan dito. Mga demonyo kayo! Sige na, mahal ko. Paslangin mo na siya. Masyadong madaldal ang bata na yan. Ngunit hindi umalis sa kinatatayuan ang inuutusan nitong kasama, para bang natatakot itong lumapit sa batang si Alas. Nang hindi ito gumalaw, ay ang lalaking aswang ang lumapit sa kanyang kinaroroonan. Habang sa gilid ng kanyang paningin, ay nakita niyang bumangon ang lalaking muntik maging biktima ng aswang. Tumakbo itong papalayo sa lugar na yon. Sinalubong ni Alas ang pagsugod sa kanya ng pinuno ng aswang na Argano. Iwinasiwas nito ang kamay sa ere na may mahabang kuko sa daliri. Muntik siyang tamaan sa muka. Mabuti na lamang at nagawa niyang maiwasan yon. Sinipa niya ang masailang bahagi ng katawan nito, kasabay ng dalawang magkakasunod na suntok sa katawan nito. Napasubsob sa lupa ang kalaban at namimilipit ito sa sakit. Narinig niya ang pag-angil ng isa pang aswang sa kanyang likuran. Kasunod ang pagpulupot ng buhok nito sa kanyang bewang. Hinila niya ang buhok nito at sinalubong ng suntok sa muka. Natanggal ang pagkakagapos sa kanyang bewang at bumagsak sa lupa ng pasadsad ang aswang na Argano. Sumuka ito ng kulay itim na likido na napakabaho. Napansin niyang nagpapagaling ito ng sugat sa pamamagitan ng paglalagay ng suka sa bahagi ng nasaktan. Napaatras si Alas sa kanyang kinatatayuan. Bigla siyang kinabahan nang makita ang kakayahan ng kalaban. Maya-maya pa ay tumayo naman ang lalaking aswang na Argano. Sabi ko naman sa'yo, walang binatbata pinagmamalaki mong nagliliyab na kabao. Ikaw ngayon ang magiging hapunan namin. Pagkasabi nito ay lumipad ang umahaba nitong buhok at sumakalyon sa leeg ni Alas. Nahawakan niya ang hibla ng buhok na nakagapos sa kanyang leeg. Kitang-kita niya ang pagliwanag ng kanyang kamao. Bumalot yun sa buo niyang katawan. Tila napaso ang aswang sa kanyang kamay at bumagsak ito sa lupa habang umaangil na namimilipit sa sobrang sakit. Sinakyan niya sa tiyan ang lalaking Argano. Bawat bigwas niya ng suntok ay hindi na ito nakaganti. Nanghihina itong napahandusay sa lupa. Samantalang ang babaeng Argano naman ay mabilis na tumakas at naglaho sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Tumayo si Alas at naghanap siya ng mga gamit na pantali sa nilalang. Ngunit pagbalik niya dala ang baging ay wala na siyang nadatnan roon. Nakatakas na ang lalaking Argano. Ang mga lintik! Natakasan ako! Akala ko wala na siyang malay kanina. Sigurado akong iniligtas siya ng asawa niya. Inilinga ni Alas ang kanyang paningin sa buong paligid. Ngunit walang anumang bakas siyang nakita kung saan dumaan ang mga aswang na Argano. Tumingala rin siya sa langit, pati sa itaas ng mga puno. Ngunit wala talaga siyang nakita. Naiwan sa kanyang bewang at leg
ang konting hibla ng buhok ng aswang. Tama ang kanyang ama. Ang nakalaban niya kanina ay malinaw na kalahi ng mga aswang na kubot. Natitiyak niyang bumalik ang mga ito sa dagat para magpagaling ng sugat. Sa tulong ng malatinta nitong laway ay nagagawa ng mga ito na gumaling sa bugbog at pasa na dulot ng kanyang kapangyarihan. Agad na nawala ang liwanag sa kanyang kamao, indikasyong wala na ang banta ng panganib sa paligid. Saktong dumating ang tanod na nakatakas kanina, kasama ang mga kasamahan nitong mga tanod. Sa pangunguna ni Kapitan Alfie, may dala itong mga sulo, kasama ang kanyang amang si Mang Entor at kaibigang si Tarman. Bakas sa mukha ng mga ito ang labis na pag-aalala. Nilapitan niya ang kanyang ama na halos maluwa sa galit. Hinawakan ito ang kanyang kamay at hinila papunta sa kanilang bahay. Kasunod si Tarman na nabigla rin sa nalaman tungkol sa pakikipaglaban ni Alas sa mga aswang. Pagdating nila sa bahay ay hindi na napigilan pa ni Mang Entor ang galit at pag-aalala para kay Alas. Anong ginawa mo, Alas? Anong pumasok sa isip mo? At nagawa mo ang kalokohang bagay na yun? Tay, patawarin niyo po ako. Hindi ko naman po sinasadyang makikita ko po ang mga nilalang na yun eh. Malalaman na po ng mga tao na ang kanilang pamilyang sinasabing nagpakamatay ay biktima pala ng mga aswang na argano. Wala akong pakialam sa kanila, anak. Ang iniisip ko'y ikaw. Paano ko napahamak ka? Naisip mo ba kung ano mararamdaman ko? Tol, tama naman si Mang Entor eh. Ako nga na kaibigan mo lang eh. Sobra akong nag-aalala sa'yo. Nabulabog kaming lahat dito nang magsisisigaw si Mang Estong. Sinabi niyang nasa panganib ang anak ni Mang Entor. Pero buhay naman po ako eh. Hindi po sila nanalo sa akin. Hindi yun ang pinupunto ko sa'yo, anak. Sumugod ka mag-isa sa kakahuyan. Paano kung marami sila at pinagkaisa ang kanila para patayin? Anak, kapag may nangyaring masama sa'yo, paano na ako? Naisip mo ba yun? Kamamatay lamang ng nanay mo eh. At hindi ko kaya mawalan pa ulit ng isa pang mahal sa buhay. Hindi ko rin alam kung tuluyang nawala na ang sakit sa puso mo. Paano kung doon ka pa sumpungin ang sakit mo? Diyos ko naman, anak. Mang Entor, kumalma lang po muna kayo. Paano akong kakalma, Tarman? Ang tigas-tigas ng ulo ng kaibigan mo. Tay, pasensya na po. Kung hindi ko po naisip ang nararamdaman nyo. Ewan ko. Pero nakakasama ng loob. Halos simatay na ako kanina nang marinig ko sinabi ni Estong ah. Makinig ka naman sa sinasabi ko, anak. Ikaw lang naman ang inaalala ko eh. Hindi na napigilan pa ni Mang Entor ang sama ng loob nito at lumabas ng bahay. Naiwan silang dalawa ni Tarman doon. Napabuntong hininga ang kanyang kaibigan nang makita ang bakas ng buhok sa kanyang leeg. Yun marahil ang nakita ng kanyang ama, kaya sobra itong nag-alala. Tinapik ni Tarman ang kanyang balikat. Tol, may tamang pagkakataon para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa nanay mo. Pero dahil sa ginawa mo, lalo lamang nabulabog ang mga kalaban at may posibilidad na sumalakay sila sa baryo natin. Hindi nila hahayaang merong makaalam sa kanilang ginagawa. Pasensya ka na, Tol. Nadala lamang ako sa galit ko eh. Saka hindi ko naman pwedeng pabayaan na mamatay si Mang Estong, di ba? Nasa harapan ko lamang sila, Tol eh. Kaya pinagtanggol ko. Kung sa bagay, wala naman ako sa pinangyarihan eh. O ano, may napansin ka ba sa kanila, Tol? Anong itsura nila kapag nasa lupa sila? Kahawig sila ng aswang na kubot, Tol. Kaya lang, may kakayahan silang magpagaling ng sugat nila. Pasa o latay sa pamamagitan ng kanilang suka. Ano ka mo? Suka? Parang bago lamang sa pagdinig ko ang bagay na yan ah. Oo, Tol. Sumusuka sila ng malatinta ng pusit at bumabalik ang kanilang lakas. Malakas ang kutob kung hindi sila sa dagat nakatira. Sa lupa na sila naninirahan, Tol.
Alam mo bang may kakayaang magsalita ang aswang na Argano, tapos mag-asawa sila? Kung ganun, maaaring nagpapanggap na rin silang mga tao. Sabi mo mag-asawa. Grabe, matagal na nilang naitago ang pagpatay nila sa mga tao dito. Bigla naman akong kinilabutan sa mga narinig ko sa'yo, Alas. Tol, pinapangako kong hindi ako titigil sa paghanap ng hustisya para kay nanay at sa mga taong naging biktima nila. Sila ngayon ang dapat nakilabutan dahil uubusin ko sila. Mag-uusap pa sana ang dalawang magkaibigan nang bigla silang nakarinig ng ingay sa labas ng kanilang bahay, kasunod ng mga tao na nagtatakbuhan. Sumisigaw na sinasabing sinasalakay sila ng mga aswang, pati ang pagkalat ng mga sulo sa paligid. Napatayo ang dalawa sa upuan. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Alas nang maalala ang kanyang ama. Hindi na ito bumalik magmula nang umalis ito. Si tatay! Tarman, si tatay! Diyos ko, Tol! Ang mga magulang ko rin! Paglabas nilang dalawang magkaibigan, ay tumambad sa kanilang paningin ang dalampasigan. Marami ang nagtatakbuang mga tao. Bit-bit ang mga gamit na parabang nasunugan ng bahay. Ang ilan naman ay dala ang kanilang maliliit na anak. Hindi malaman ng mga ito kung saan pupunta. Si Tarman naman na nag-aalala ay biglang tumakbo papunta sa bahay nito. Naiwan si Alas habang inililinga ang paningin sa buong paligid. Ngunit wala ang kanyang ama. Teka, ano ba nangyayari? Bakit sila nagkakagulo? Mula sa kinatatayuan ni Alas, nakita niya ang grupo ng mga tanod na magkakatabing nakatayo sa harap ng dalampasigan. Tumutulong ang mga ito sa mga tao. Biglang dumilim ang langit. Hindi na makita ang buwan. Tila ba kinain ng ulap. Lumamig ang simoy ng hangin. Umahon mula sa dagat ang mga aswang na Argano. Kitang-kita niya ang pagpapalit ng anyo ng mga ito, hanggang sa maging kahawig ng aswang na kubot. Mapapayat ang katawan. Mahaba ang kuko at ang mata ay tila nagbabagang apoy na punong-puno ng galit at puot. Isa-isang pinasok ang mga kubo, habang ang hangin ay nagsimulang umalingasaw sa baho. Yun ang isa sa kakayahan ng kanyang mga kalaban. Hindi niya mahanap ang kanyang ama at hinarap ang mga aswang na nanggugulo sa mga tao. Hoy! Mga pangit na aswang! Layuan niyo ang mga kababaryo ko! Umikot ng tila ipo-ipong hangin sa ere si Alas. Dinaanan niya ang mga nilalang na pumasok sa mga kubo ng mga kababaryo niya. Bawat lapit ni Alas sa mga ito ay malakas niyang pinagbabayo ng suntok ang dibdib ng mga aswang. Lumitaw ang malaapoy niyang kamao. Bawat tamaan ng kanyang suntok ay bumabagsak ang mga ito sa buhangin at nasusunog ang katawan. Ang iba naman, kapag tinatamaan niya ng suntok, ay tumatakas para muling bumalik sa dagat. Pero dahil mabilis nakikilos si Alas, nagawa niyang pigilan ang mga ito. Pakiramdam niya ay may nanonood sa kanyang mga galaw. Tila pinag-aaralan ang kanyang kilos. Maya-maya pa ay nakita niyang tumulong na rin ang mga tanod. May mga dala itong mga sulo at sibat, habang ang mga kalalakihan naman na apektado sa pagsalakay ng mga aswang ay tumayo sa likod ni Alas, dala ang mga itak. Saka tumigil ang ingay at nangibabaw ang mga daing ng taong nasaktan sa kaguluhan. Nakaharap sila sa halos 100 aswang na Argano. Nakatayo ang mga ito sa dalampasigan ng dagat. Sa unahan ng mga ito ay ang pinuno ng aswang, at sa tabi nito ay ang babaeng Argano. Nanlalaki ang mga mata ni Alas nang makita si Mang Entor. Bihag ng mga ito ang kanyang ama, samantalang sa pangkat naman ni Alas ay ang mga nagsasama-samang tanod, mga kalalakian, at kahit ang mga babae ay may hawak na rin na mga sandata, lalo na ang mga kaanak na naulila sa mga nabiktima
ng mga aswang. Lalaban na ang mga ito ng patayan. Narinig nila ang pag-alingaw-ngaw ng boses ng pinuno ng aswang na Argano. Sikwet ang mga tao laban sa 100 kong mga alagad. Sumuko na kayo. Wala kayong laban sa amin. Hindi kayo kayang ipagtanggol ng batang yan. Nagkakamali ka! Bawat isa sa amin ay katumbas ng 5 alagad mo. Huwag mong maliitin ang mga taong kasama ko. Dahil ang galit nila sa ginawa niyong pagpatay sa pamilya nila ay sapat na para hangarin nilang maubos kayong lahat. Kahit ang magiging kapalit ay ang kanilang mga buhay. Ako rin! Nakahanda rin ako mamatay para sa mga magulang kong sinaktan yung mga hayop kayo! Ang papangit nyo! Halos maluwa sa galit si Tarman. Hindi na malaya ni Alas na nakabalik na ang kanyang kaibigan. At sa tono ng pananalita nito, nalaman niyang nasaktan ang mga magulang nito. Dala ni Tarman ang malapad nitong itak. Halos lahat ng kanyang mga kasama ay may mga sandata rin. Pakawalan niyo si tatay! Lumaban kayo ng patas! Huwag kayong magtagod sa likod ng tatay ko! Mga duwag! Hindi mo kami maluloko, bata. Mapapatay ko muna siya bago ko siya ibalik sa inyo. Anak! Huwag mo na akong alalahanin! Labanan mo sila! Patayin niyo sila, anak! Pagkasabi ni Mang Intor ay binigwasan nito ng suntok ang pinuno ng aswang. Nagsimula ang kaguluhan nang makatakas ang kanyang ama. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan ng mga taong nagbabanggaan. Si Tarman, na kahit nanliliit, ay nakita niyang nakasaksak sa mga aswang na Argano, habang si Alas naman ay pinuntirya niya ang pinuno. Mabilis ang kanyang pagsugod papalapit sa kalaban, habang ang babaeng Argano naman ay nahuli ang kanyang ama at kasalukuyang naglalaban ang dalawa. Pero si Alas, walang sindak, walang takot na ipinakita. Ang kanyang kamaong may mutya ng suka ng balyena ay muling lumiwanag ng nakakasilaw at masakit sa mata. Lahat ng humarang sa kanyang dinaraanan, papalapit sa pinuno ng aswang, ay sinusuntok niya sa muka. Habang ang makikita sa ere ay ang kumikinang niyang kamao na tila walang tigil sa pagbayo ng suntok sa mga kalaban. Lahat ay bumabagsak habang ang maririnig na ingay sa paligid ay ang tunog ng mga nasasaktang mga aswang. Pagkikiskisan ng mga kuko ng aswang laban sa talim ng taong bayan. Muling naglakad si Alas papalapit sa nakangising pinuno. Nakatayo lamang ito habang hinihintay siyang lumapit. Hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya ang kaibigang si Tarman na panay ang pagtaga sa mga kalaban. Kahit nangihina na ang mga tao dahil sa amoy ng mga aswang, ay patuloy ang mga ito sa pakikipaglaban. Ang mga lumulutang na buhay na buhok sa ere ay agad na pinuputol ng mga tao. Bagamat may mga nasasaktan at napupuluputan ang mga ito, ay nagtulong-tulong ang taong bayan para iligtas ang isa't isa. Isa laban sa mga aswang. Sumiklab ang labanan, tapang sa tapang at lakas laban sa lakas. Lahat ay ipinagtanggol ang buhay. Ang mga sigaw ng tao ay nagsilbing dasal para kay Alas. Ang lakas ng loob mong lumapit sa akin! Dahil ito na ang magiging katapusan mo! Hayop ka! Umangat ang kamay ni Alas para suntukin ang kalaban, ngunit nakaiwas ito at gumante ng kalmot sa kanyang dibdib. Kaya naman, sa pag-atras ni Alas, ang sumugod naman ay ang kanyang kaibigang si Tarman. Gamit ang matalas na itak nito, nakailag din ang kalaban at binigwasan ng suntok si Tarman. Halos umangat ang paa nito sa lupa sa malakas na pagsuntok ng pinuno sa tiyan nito. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Sinamantala naman ni Alas ang pagkakataon. Bumangon siya at inatake ng suntok ang kalabang aswang.
Tinamaan din niya ito sa dibdib, kaya't napaatras ito. Hahakbang sana si Alas, papalapit sa pinuno, subalit kumirot bigla ang sugat niya sa dibdib. Nang makita niya yon, ay unti-unting naghihilom ang kanyang sugat. Nakita ng kalaban ang kakayahan ni Alas. Kaya naman, napasigaw ito at bakas sa mukha nito ang pagtataka. Hindi maaari! Paano ka nagkaroon ng kapangyarihan? Hindi maaari! Ngayon, alam ko na kung bakit ang lakas ng loob mong kalabanin ako! Kahit wala akong kapangyarihan, lalabanan pa rin kita! Pinatay mo ang nanay ko, hayop ka! Pumatay ka rin ng mga taong walang kalaban-laban at kasalanan sa'yo! Kaya panahon na para tapusin ang lahat ng kasamaan mo! Salanan nila! Dahil matagal ko na silang pinalalayas, ayaw nilang ibenta sa akin ang lupang ito. Kaya ang dapat sa kanila ay mamatay! Natigilan ang halimaw sa mga nasabi nito dahil nakalimutan nitong nasaan yung aswang ito. Nagbanggit ito ng isang bagay na magsasabi sa totoong pagkatao ng aswang na nasa harapan niya. Napatawa ng malakas si Alas. Tumigil ang mga tao sa pakikipaglaban dahil halos naubos na ng mga ito ang alagad ng pinuno ng mga aswang. Oh, paano ba yan? Nahuhuli talaga ang isda sa kanilang bibig. Sino ngayon ang malansang isda, Mang Jose? Kung ganun, pati pala si Aling Lena halimaw na rin. At kayo mismo ang muntik ng pumatay sa akin. Kayo rin ang pumatay sa nanay ko. Mga demonyo kayo! Napasigaw si Mang Entor nang marinig ang sinabi ni Alas. Sinuntok nito ang halimaw na babaeng Argano. Bumagsak ito sa buhanginan at lumapit sa anak. Nanginginig ito sa galit habang ang labi ay may dugo. Nakaladkad ang aswang na si Aling Lena dahil nakapalupot ang buhok nito sa bewang ni Mang Entor. Hayop ka! Ikaw si Kuya Jose! Ikaw ang pumatay sa asawa ko! At ikaw, ang babaeng aswang, ay ang kapatid ko! Magbabayad kayo! Papatayin ko kayong mga demonyo kayo! Bakit? Kailan ka pa naging mahalaga sa kapatid mo? Alam mo bang, kasama ko siya nang atakihin namin si Alas. Siya ang unang kakain sana sa anak mo. Sapat na yun para malaman mong ako ang mahalaga sa buhay ni Lena. Mga halimaw kayo! Bakit pati ang kapatid ko? Simple lang. Hinawaan ko ang kapatid mo sa pamamagitan ng halik ko. Kaya wala ka nang magagawa. Sa akin na siya! Napansin ni Alas na tumayo si Aling Lena at pilit na hinahablot ang buhok nito sa bewang ng kanyang ama. Mabilis na kumilos si Alas. Ubod lakas niyang pinatid ang buhok nito. Bumagsak ang aswang sa lupa. Pinagtulungan ito ng mga tao, habang si Alas naman ay nauna ng sumugod sa kinaroroonan ni Mang Jose. Napaatras ang mga tao, habang si Tarman ay hila sa kamay si Mang Entor, papalayo sa mga naglalaban. Pinanood ng mga tao kung gaano kalakas ang kamao ni Alas. Nagpambuno sila ni Mang Jose. Bawat pagsuntok ni Alas ay nakakailag ang aswang. Nakakaganti ito ng kalmot sa kanyang katawan. Minsan naman ay sa kanyang braso. Tumalon ng mataas si Alas para puntiryahin ang ulo ng aswang na Argano. Ngunit hindi siya nakakatama. Naramdaman niya na tumama ang suntok nito sa kanyang tiyan. Pasadsad siyang bumagsak sa buhanginan. Napasigaw ang mga tao dahil sa takot. Si Mang Entor naman ay lumapit para alalayang tumayo ang anak na si Alas. Anak! Alas, ayos ka lang ba? Mamamatay rin naman ang anak mong yan, Entor. Padadaliin ko na lang ang buhay niya. Alam mo bang nagmamakaawa sa akin si Tinding na wag ko siyang papatayin? Kaya ko nga kayo ipinagtabuyan dahil ang gusto ko ay maabutan niyo siyang buhay. Yung kasi ang pakiusap niya bago ko siya patayin. Hayop ka!
Wala kang kasing sama! Sandali! Hindi naman ako masamang nilalang eh. Pinagbigyan ko naman siya na hintayin kayo habang nakasabit siya sa puno. Hindi niyo ba nakita ang leg niya na may hibla ng buhok? Kasalanan yung dalawa. Nakipagmatigasan kayo. Kung umuwi kagad kayo, di sana naabutan niyo siyang buhay at nalaman niyo sana na ako ang pumatay sa kanya. Dala ng matinding bugso ng damdamin, magkasabay na umatake ang mag-ama papalapit sa kinaroroonan ng kanilang kalaban. Si Mang Entor ang unang sumuntok sa pinuno, ngunit nakaiwas ito. Gumanti ito ng kalmot sa dibdib ni Mang Entor. Bumagsak ito sa gilid ng dalampasigan at nabasa ang katawan ng tubig dagat. Kaya nang muli sana itong aatakihin ng aswang na si Mang Jose, tumakbo si Alas sa kinaroroonan ng kanyang ama. Nasalag ni Alas ang matutulis na kuko ni Mang Jose na ipangsasaksak sana sa leeg ng kanyang ama. Kaya sa lakas ng pagkakasuntok ni Mang Jose, bumagsak sa tubig si Alas. Lumiwanag bigla ang kanyang kamao at lumitaw ang malalyabing mutya ng suka ng balyena. Isinuntok ni Alas ang kanyang kamao sa nakatayong halimaw. Lumipad ito sa buhanginan. Bumagsak ito sa buhanginan sa gitna ng mga tao. Akma na sanang pagtutulungan ito ng taong bayan nang biglang lumutang sa hangin ang malabuhay nitong buhok. Walang makalapit dito, kaya ang sandatang nasa kamay ni Alas ay tuluyan ng nalantad sa mga tao. Si Tarman naman ay tumakbo sa gawit ni Mang Entor para alalayan itong tumayo. Tol! Patayin mo na siya! Wala siyang kasing sama! Bigyan mo ng katarungan ang mga naging biktima niya! Naniniwala ako sa'yo, Tol! Kaya mo siya! Pagkarinig ni Alas sa sinabi ng kaibigan, ay mabilis siyang sumugod sa kalabang halimaw. Nakita niyang tumutulo ang kulay itim at malapot na laway ni Mang Jose na parang ginagamitan siya ng kakayahan ng likido na panghinain ang kanyang katawan. Ngunit ginamit niya ang kanyang sandata upang hindi niya malanghap ang tila nakakalaso nitong laway. Bumalot ang malakas na liwanag sa buo niyang katawan. Hindi ka magtatagumpay sa pagpatay sa tatay ko! Wala ka nang magagawa kundi tanggapin ang katapusan mong hayop ka! Ah! Mamamatay ka na ngayon sa mga kamay ko! Malakas na umangil ang aswang na argano. Pagkatapos ay nakita niyang lumutang ang malabuhay nitong mga buhok. Humaba yun at halos lahat ng mga taong malapit sa kinatatayuan nito ay sinakal ng buhok, kasama ang kanyang ama at si Tarman. Nangihina ang mga ito sa mabahong singaw ng laway ng aswang. Kaya naman, wala nang inaksayang oras si Alas. Mabilis niyang sinuntok ang mukha nito. 2 beses niya itong pinagbababayo ng suntok sa dibdib. Nang sasakmalin si Alas ng mahahabang kuko ng aswang, ay ipinangsangga niya ang kanyang kamaong nagliliwanag. Napaso ito at nabawi ang mga buhok na sumasakal sa mga tao. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang habol ang sariling hininga. Hawak ni Tarman at Mang Entor ang kanilang leeg habang habol ang sariling hininga. Malakas na pag-angil ng halimaw ang maririnig na ingay sa dalampasigan. Isang mataas na pagtalon ang ginawa ni Alas. Pagbagsak niya ay pinagbabayo niya ng suntok ang katawan nito. Hindi 1 o 2 beses ang suntok na tinamo ng kalaban mula sa naglilingas niyang kamao, kundi 50 suntok ang ginawa niya na halos madurog ang mukha nito. Napasigaw ang aswang at bumulwak ang kulay itim na likido sa bibig nito. Sinubukan ng aswang na gamutin ang mga tinamong sugat. Kaya lang, huli na dahil unti-unti na itong sinusunog ng liwanag na nanggagaling mismo sa kamao ni Alas. Sinubukan itong iangat ang kamay para sana saksakin si Alas. Ngunit nagulat siya nang makitang bumangon si Aling Lena. Humarang ito sa saksak sana
natatama kay Alas. Bumaon ang mahabang kuko ni Mang Jose sa likod ni Aling Lena. Nagulat ang lahat. Iniligtas nito si Alas bago nawalan ng malay. Humingi ito ng tawad, pati kay Mang Entor. Sinabi nitong nakagawa na ito ng huling habilin na magsasali ng lahat ng mana nito kay Mang Entor. Napaluhod sa buhangin si Mang Entor at napahugulgol ng iyak. Dahil sa huling pagkakataon, pinili pa rin ni Aling Lena na kanyang kapatid ang gumawa ng kabutihan dahil mas matimbang pa rin ang dugo kesa sa tubig. Ate! Diyos ko, patawarin mo rin ako, ate. Napatawad na kita. Gumising ka, ate. Gumising ka, nakikiusap ako. Ate! Kasunod ng pagpikit ng mga mata ng aswang na babaeng Argano, gumapang ang apoy sa katawan ng mag-asawa at nasunog ito sa harapan ng maraming tao. Tuluyang natalo ang mga aswang na Argano at dahil sumikat ang araw na nasa anyong aswang ang mga naiwang katawan ng Argano, nasunog ng tuluyan ang mga ito. Kumalat ang liwanag sa paligid at naglaho ng magkakasabay ang mga aswang hanggang sa naririnig na lamang nila ay ang malalakas na hampas ng alon sa dalampasigan. Ang mga tao na nagtulong-tulong sa pagpuksa sa mga aswang ay masayang umuwi sa kanilang mga tahanan, ligtas at malaya na sa bagsik ng mga aswang na Argano. Sobrang nagpapasalamat ang mga tao sa kabayanihang ipinakita ng batang si Alas. Inilihim nilang lahat ang tungkol sa mutya na nasa kamay ni Alas. Napunta kay Mang Entor ang lahat ng ari-arian ng kanyang kapatid, habang ang mga lupang kinamkam naman ni Mang Jose ay ibinalik ni Mang Entor sa mga tao. Hindi sila nagsasawang tumulong sa mga kababaryo nila, dahil kung hindi sa tulong ng mga kasama nila at gabay ng Diyos, ay hindi sila mananalo sa mga aswang. Ginawang trabahador ni Mang Entor ang mga tao sa asukarera, at magmula ng araw na yon, gumaling na sa sakit si Alas dahil sa tulong ng mutya. Bilang pasasalamat ay nag-donate sila ng malaking halaga sa ospital na tumutulong sa lahat ng walang kakayang magbayad sa ospital. Naging maayos ang negosyo ng mag-ama at bumalik sa dating katahimikan ang baryo ng Kalumpit, habang si Alas ay nananatiling may mutya ng suka ng balyena sa kanyang kamao laban sa mga kampon ng kadiliman.